Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon din. As of the latest update, we know as Kuya Bongo has rebelled yesterday. Sorry, I'm so very emotional. Okay, you're all right. You have the right to be emotional. Tatay Digong is being deprived of his health. Ilang araw na siya na hindi binibigay sa kanyang gamot. At salamat sa inyong lahat sa pagdalo dito para pala sa March 23. Nabigyan ang UFG UK ng 100 slots kung sino ang gustong sumama sa meet and greet sa kay BP Inday. Can you update please sa any officer ng UFG na kilala ninyo? It's because it's the whole Europe. That's why it should be in a first come first serve basis. Ang bus i-arrange lang, it will depart here from London Saturday morning and it will come back Sunday night. So Luyag, gusto ko nang i-ano sa inyo na alam natin the Duterte family, they're not corrupt. That's why they have no enough money aside from the international criminal lawyer. Yeah, ang hotel or the venue, we are asked to chip in. Walang pera si VP Sara, walang pera. Duterte! Ang exact venue, it will be revealed. It will be i-reveal na lang sa inyo later on for security purposes. Ang importante, you have to commit. The slot is only 100. So you have to commit, and then in our own expenses, pati yung venue na pagtatausan. Dahil sabi ko nga, dahil sa ilang taon or more than 20 years ni Tatay Digong, ni isang haligi, wala siyang dinagdag sa bahay niya. Tama po. Bumaba siya. Kung ano ang katayuan niya, kung ano niya nang umakyat sa Malacanang, ganun pa rin ang bumaba siya. Tatay Digong will remain as our tatay. For me personally, tatay na talagang turing ko sa kanya. Alam nyo, when I met him personally last October, sinabi ko sa kanya, tatay, pagdasal ko ang kalusugan mo. Ang sagot lang niya, alam nyo, gusto ko na sana magpahinga. I have done enough in my political career. Pagod na ako. Pero sabi niya, kailangan kong tumindig, kailangan kong tumayo dahil nakita ko hindi maganda ang sitwasyon ng Pilipinas. Tuturog ang puso ko doon pa lang sa pagsabi niya upon looking his situation. Nakita niyo naman, hirap na siya tumayo. Kahit sabi ni Kuya Bongo, hirap na siya tumayo. Pinagkait pa sa kanya ang kanyang gamot. Dapat araw-araw, mahigit 20 na gamot na dapat inumin niya sa araw-araw. Yun ang sinabi niya. So nakita natin, dahil kung hindi ito pamunuan ni Tatay Digong sa ginagawa ng administrasyon na pambabraso, panggigipit sa mamamayan na nagsasalita laban sa kanila, walang makikinig. Dahil si Tatay Digong ay marami pa ring supporters. Bumaba siya with more than 80 performance and trust rating. That is why sabi niya, kailangan kong tumayo. Sabi pa niya, dahil ang purpose ko sa pagpunta doon
Gusto ko personally ipaabot ang papasalamat ko sa kanya, sa pagbigay niya, sa katiwasayan, sa ating mga pamilya na naiwan sa Pilipinas. In-express ko sa kanya, sabi ko in behalf ng OFW, nagpapasalamat kami sa ginawa mo sa Pilipinas, sa serbisyo na ginawa mo, ang tapat mong panunungkulan. Ang sagot lang niya, I'm sorry. Yun lang talaga ang magagawa ko sa loob ng 6 na taon. Gustuhin ko man, pero yan lang sabi niya, sabi ng konstitusyon. 6 na taon lang. So para sa akin, si Tatay Digong pa rin ang presidente ko. Bakit? Siya ay nanatiling patriotic sa ating bansa. Hindi ko na kinikilala si Bongbong Marcos na presidente dahil hindi mo na protektahan ang ating soberenya. Isinuko mo sa mga dayuhan ang isang Pilipino. Hindi na ikaw. Hindi ka na namin kinikilala na presidente. Pasensya na. The voice of the people supposed to be, it is the voice of God, but it is not the will of the people, and it is not the will of God na isuko mo ang ating soberenya. Ang ating mga ninuno nagpakamatay for our own independence ng ating bayang Pilipinas. Bakit mo sinuko? Sabi nga na Hindi ng lang si Panginoon. Bongbong ang mag-resign, pati si Martin Romualdez, he is the brain of what is happening. I know, even you don't tell me, because when he